mga guro na tila ba laging kasalanan kaagad, para bang matik na kasalanan kaagad ng mga guro. Although ang guro ay mayroon pong malaking impluensya sa bata, pero hindi naman natin masasabing ang kanyang buong mundo ay o siya ang buong mundo ng isang bata. Tandaan po natin, meron po tayong 24 oras sa isang araw, ilang oras lamang mula doon sa 24 hours na yon ang ginugugol ng bata sa loob ng paaralan. So hindi po maaaring yung lahat ng mga nangyayari sa loob ng paaralan ay i-account sa guro. Well, hindi po ito pagtakas sa responsibility o responsibilidad. Ito po ay paglalagay ng responsibility sa tamang konteksto. Ang salga ng amin po, wag po namang matik na pag may nangyaring hindi maganda sa loob ng paaralan, ay kasalanan kaagad ng guro o kasalanan kaagad ng paaralan. Ayan. Sir James, pero kayo po, personally, kung kayo po yung tatanungin, yung ganito pong mga pahayag na magmumula po sa isang opisyal po ng ating pamahalaan na maaari ba itong makababa ng moral po ng mga kaguruan sa ating bansa? Ay, syempre naman po. Although may sagot po yung ating ginagalang na tagapagsalita ng palasyo na hindi naman inaatake ang mga guro, kundi parang nagsisilbing babala lamang. Pero tiningnan ko po yung mismong quote na mula sa ating tagapagsalita. Ganito po ang kanyang pagkakasabi. Minsan po nakita natin mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakatatanda o sa ibang mga tao. So may problema po kaagad dito sa pahayag na ito. Tama po na may ilang guro na maaaring magkaroon ng maling asal o maling impluensya sa mga bata. Pero hindi po dapat pagtakpan ng propesyon ang maling gawain ng sino man. Pero kailangan pong itama ito. Hindi makatarungan, Bombo Justin, na gamitin ang maling asal ng ilang individual upang lumikha ng impresyon na ang mga guro bilang isang sektor ay bahagi po o pangunahing dahilan ng pagkasira ng asal ng ating kabataan. Tandaan po natin na ang guro ay isa lamang po na bahagi nung tinatawag po nating ecosystem. Dahil ang paghubog ng asal ng bata, saan po ba nagsisimula iyan? Sa impluensya sa pamilya at naiimpluwensyahan ng komunidad, ng barkada, nabanggit niyo po kanina yung media at social media, entertainment, yung kultura at mismo pong yung kapaligiran ng bata. Marami pong factors. So hindi po kaagad hindi po maganda na dapat na kaagad ay ibinabato po sa ating mga guro ang sisi kapag may ganitong mga pangyayari. Sir Arlene James, ilan pong grupo po ng mga kaguruan kasama na po dito ang ACT Teachers Party List na hinihimok na mag-sorry. Ito pong si Attorney Claire Castro doon po sa naging pahayag tungkol sa papel ng mga guro sa paghubog ng asal ng mga estudyante. Kayo po ba sa assert kaisa doon po sa panawagan na yan ng public apology o pagsusorry po nitong si Attorney Claire Castro? Well, kita naman po natin sa mga panayam kay Yusek Claire Castro, talagang may pagtanggi, no? Kasi alam mo naman na pagka hindi kinikilala yung pagkakamali ay hindi po natin maaasahan na mag-sorry sa pagkakamali. Unang-una, hindi niya nga kinikilala eh. Pero ang hinihingi ng assert ay respeto sa profession, magkaroon ng responsible public communication. Hindi po kasi siya basta-basta tagapagsalita lang eh. Siya ay tagapagsalita
ng pinakamataas na tanggapan dito po sa ating bansa. Hinihiling din po namin ang recognition na ang problema ng kabataan ay isa pong shared responsibility. Kung may partikular na guro na may ginawang mali, ibigay ang pangalan, ibigay ang facts, at meron pong proseso at nararapat na accountability. Pero wag naman po natin gawing parang collective judgment ang isang isolated case. So, tatlong bagay po ang nais kong sabihin tungkol dito. Una, accountability. Hindi po namin pinagtatakpan ang maling nagagawa ng aming kapwa guro. Pero, meron po kaming pinangangalagaang dignity. Hindi naman namin hahayaang maliitin o i-generalize ang buong teaching profession sa mga ganitong mga komento. At pangatlo, nais po nating ipahayag na ito po ay collective responsibility. So ang pagpapalaki ng mabuting kabataan ay hindi trabaho ng guro lamang. Of course, Bombo Justin, we will defend our teachers without defending wrongdoing. Pag may mali, hindi po natin kinukonsentiyan. We will demand accountability but without sacrificing will solve the problem of youth behavior sa pamamagitan po ng shared responsibility. Tulong-tulong po tayo, not by making teachers bilang scapegoat o nagiging tampulan ng sisi kapag meron pong mga ganitong pagkakataon. Balikan po natin yung tanong nyo kanina. Well, meron pa sigurong pagkakataon si Undersecretary Claire Castro na siya ay magmuni-muni. Sabi niya hindi niya nilalahat at ito ay babala lamang, pero po ito po ay lumika ng isang matinding ay parang dagok sa dignidad ng mga kaguruan dito po sa ating bansa. Ito pong si Secretary Sonny Angara, hinimok po ang publiko na gawing holistic approach. Ito pong nangyari nga pong pamamaril sa Zamboanga City dahil sabi nga niya dapat daw na i-approach yung problem bilang isang community dahil hindi lamang ito problema ng isang eskwelahan pero isa po sa mga nakikitang problema na rin ay syempre yung behavior po ng kabataan, ng community at ng iba pa pong mga organization or yung iba pa pong mga sektor sa ating lipunan na maaari pong maka-add or makatulong po sana para somehow hindi na maulit po yung ganitong klase po ng mga pangyayari dahil tila naging naging kapikat na, ginagaya na po yung ilang mga pangyayari or insidente not only sa Pilipinas but even sa mga nangyari po na pamamaril sa ibang bansa katulad po sa Amerika, Sir Arlene James. Yes po. Halimbawa, dito sa shooting incident, huwag po nating kalimutan na yung nagkaroon ng parang gun access Kung ang shooting incident ay may kinalaman sa firearm, magandang malaman natin at itanong natin kung paano nakarating ang armas sa kamay ng isang kabataan. Madalas ay sinisisi kaagad ang paaralan papaanong nakalusot sa gate. Dapat sinecheck na mabuti yan at yan po ay naipaliwanag ko na po ng mga nakaraang pag-uusap natin. Pero nakakaligta ang itanong paano nagkaroon ng ganitong armas, ng firearm, ng baril ang isang kabataan. Kapag may shooting, hindi lamang po behavior ang dapat nating tingnan. Although binanggit ko na po noong nakaraan yan, na dapat tingnan po natin ito. Tinitingnan din natin yung access to firearms, yung supervision, i-check yung family environment, yung influence ng mga kasamahan o ng tropa, meron bang bullying, meron bang threats, at meron bang warning signs na bago po na naganap yung
insidente ay nakikitaan na siya ng ganito. Of course, kasama rin po yung institutional response. So hindi po ibig sabihin na may sinisisi po tayo. Ang ibig po sabihin nito, gusto nating malaman ang buong katotohanan upang maiwasan na po na maulit yung mga ganitong mga pangyayari. Yes po. Sir Allen James, medyo may iba naman po tayo ng konti kasi over the past few weeks, like dito po sa atin sa Pangasinan, ilan pong mga bayan dito yung tatlong linggo na, magtatatlong linggo bukas ang walang pasok dahil po sa magkakasunod na sama ng panahon na sinabayan pa po ng habagat, nakakaranas po tayo ng pagbaha. Paano po ito nakaka-apekto ngayon dito po sa trimester na ipinatutupad na sistema po ng Department of Education? Well, of course, malaki po ang epekto nito. Malaki ang nawawala sa ating mga mag-aaral. Although ang mga suspension ay suspension lamang ng face-to-face classes, meron din namang tinatakda na mag-shift to ADM o yung tinatawag po nating alternative delivery mode. Pero nakikita po natin na hindi po sapat ito pong ADM. Although mahalagang instrumento po ito, pero hindi po natin ipinapalagay na kasing epektibo po ito ng face-to-face learning na isinasagawa. Unang-una ay meron pong pagkakaiba-iba, no? Depende sa lugar na kinalalagyan. Meron pong mga bata na walang sariling cellphone, meron mang cellphone, walang stable na internet, kung walang wifi, wala rin pang load para magkaroon ng data, at marami pang iba na maaaring makaapekto din sa ganitong pamamaraan, ano? Ang ADM kaya niyang mag-provide ng continuity, pero hindi po natin masasabi na yung continuity sa pamamagitan ng ADM ay automatically katumbas ng quality ng pagtuturo at kaalaman na nakukuha sa face-to-face. So definitely, meron po tayong kakulangan talaga. Yan po yung ilan po sa mga komentong nababasa, natatanggap natin sa ilang mga magulang na bakit pa daw nagbibigay ng activity yung mga teachers natin, gayong walang face-to-face class, pero umiiral nga tong alternative delivery mode kasi hindi naman nga daw lahat ng mga estudyante may internet sa bahay, may wifi sa bahay, na kaya hindi daw po makasabay dito po sa mga pinapagawa ng kanilang mga kaguruan na Sir James. Tama po. Actually, ito pong bagay na ito ay naglalantad ng tinatawag nating digital divide. Nahahati po tayo dito at nakikita ko pong tingnan po natin ito na mas malalim na issue. Kapag sinabi po na mag-ADM na lang o alternative delivery mode, ang tanong, ADM sa papaanong paraan, gamit ang ano, meron bang device, meron bang internet, may kuryente ba? Yung bawat suspension, para po itong stress test, ano? Yung suspension, yung mga kalamidad, ang stress at sinusubukan yung ating sistema ng edukasyon. Dito po natin nakikita kung gaano kahanda ang ating school sa continuity of learning kapag hindi po pwedeng mag face-to-face. At hindi po natin dapat hintayin ang susunod na pagbaha bago pa natin pag-isipan ang mga pamamaraan na po pwede nating gawin para kahit papaano ay maibsan o mabawasan yung mga kakulangan sa dapat na natutuhan ng ating mga mag-aaral. Mahaba po ito, Bombo Justin, ano? Sa aking pagkakaalam sa buong panahon ng aking pagtuturo, since 1993, ako po ay 33 years na sa serbisyo, parang may kinalaman sa sama ng panahon, ito na ang pinakamahaba
Sabi nyo nga kanina, halos 3 linggo, no? Bukas 3 linggo na nga. Of course, ang pinakamahaba pa rin ay ang nung panahon ng pandemya, pero pagdating sa sama ng panahon, ay ito na ang pinakamahaba. At sa mga nakakaraan, laging ang parang sagot o assumption, mag-makeup classes sa pamamagitan ng Saturday classes. Kaya kung tatanungin po ninyo, agree po ba kami na mag-makeup classes? Yes po. Dahil kailangan ma-address ang yung mga learning losses doon sa mahabang mga suspension ng klase. But Saturday classes should not automatically be the answer. Hindi po kaagad Saturday classes. Hindi po natin tinatanggihan ang accountability sa learning. Ang sinasabi natin, okay tayo sa learning recovery, pero yung automatic ay Saturday classes, yan po ay not necessarily. Kasi kailangan muna po natin yung gaano katagal yung suspension, ilang learning competencies ang naapektuhan, may ADM activities bang naisagawa, at marami pang mga consideration. Kaya para sa amin, hindi po dapat na automatically ay Saturday classes kaagad. Marami rin pong mga komplikasyon na dapat isaalang-alang kung magko-conduct ng Saturday classes. Sa pagkakalam natin, Sir Arlene, yung schedule of activity ng trimester hanggang this August, last week is the nakatakdang eksaminasyon ng ating mga estudyante. Tama po ba, Sir Arlene? September po, mga first week ng September. Matatapos na po yung ating first term. Yes po. Then then may break at pagkatapos ay September din ay magi-start naman ang second term. Hindi naman kaya yung nakatagdang semestral break ay pwedeng gamitin para mapunan yung mga araw na hindi po nakapasok ito po ating mga estudyante, sir? Maaari na yan ang maisipan din na pamamaraan, ano? Sa halip na total nauna na yung bakasyon, yung mahabang bakasyon. Hindi naman natin dinidiscount yung ganyang possibility. Sa tingin ko ay maaari naman yan. Pero hindi naman po apektado. Siyempre, lalong-lalo na yung pagbibigay na po ng grado, yung card day ng ating mga estudyante. So, anong i-compute ni teacher kung wala pong pasok ng 3 linggo, Sir James? Well, meron naman po kami mga naka-record na mga examination. In fact, naka-2 summative test na po kami. Meron pong mga quizzes at iba pang mga paperworks na ipinasa yung mga mag-aaral. So, ang hinihintay po natin ay yung periodical test. Yun na lamang po at po pwede naman natin gawin yan unang linggo ng September. At sana nga ay tuloy-tuloy nang bumuti ang lagay ng panahon. Pero kayo po Well, of course, kasama rin po yung mga performance tasks ng ating mga mag-aaral. Meron na rin po tayong naipagawa sa kanila. Kayo po ba, Sir James, in favor na maribisa yung guidelines po na itinatakda sa pagsuspend ng klase? Kasi, di ba, katulad na lamang for example, no, sa isang bayan, nag-suspend ang LGU, pero marami namang eskwelahan yung hindi naman naapektuhan, hindi binaha, and maaring pumasok pa rin ito pong mga estudyante kasi yung mga ibang mga magulang gusto nang pumasok yung mga anak po nila sa school kasi mas malaki daw po yung gastos at tataas na daw po yung kanilang blood pressure sa ilang linggo na pananatili ng mga bata sa bahay at dahil nga sa suspension of class, Sir James. Well, unang-una tingnan po natin na ang suspension ng face-to-face classes ay hindi lamang po dahil sa malakas na ulan at pagbaha. Hindi lang po simpleng pagkawala ng klase. Ito po ay safety measure. Kaya lagi pong isasaalang-alang yung safety ng ating pong mga mag-aaral, ng ating pong mga guro at iba pang mga personnel ng paaralan. Kaya po ang talagang kailangan natin isang planned, flexible at equitable alternative delivery system na makakatulong sa panahon ng mga suspension, paghahabol natin sa panahon na mayroon pong suspension ng klase. Kung
Well, yan po ay pinahayag na po ng ating DepEd Secretary para pag-aralan na kumbaga hindi malawakan yung pagsakop doon sa mga suspension. Kung may mga lugar naman, parang ganun ang ibig sabihin, kung may mga lugar naman na sakop ng suspension pero nakita ng pamunuan ng paaralan na maayos naman yung kalagayan ng kanilang weather, ay maaaring papasukin ng mga bata. Well, unang-una, ang sabi ko nga po, ang suspension ng face-to-face classes ay safety first. Lagi pong yan ang tinitingnan natin. Kung hindi po makokompromiso ang kaligtasan ng ating pong mga mag-aaral at ng mga guro, ay why not? Yes po. Sir James, maraming salamat muli sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Pero baka meron pa po kayong mga karagdagang mensahe o panawagan sa ating mga listeners and viewers. Go ahead po. Well, unang-una po ay patuloy po ang pasasalamat ng inyong pong lingkod at ng assert sa patuloy na pagbibigay po natin, pagbibigay ng pagkakataon sa amin na makapagpahayag ng aming pong mga saloobin, lalong-lalo na sa mga issue na kinakaharap ng ating kaguruan. Unang-una, nais ko pong pahayag sa bilang pagtatapos na hindi natin malulutas ang problema ng kabataan sa pamamagitan po ng paghahanap ng isang scapegoat o ng masisisi. Malulutas po natin ito sa pamamagitan ng shared responsibility, stronger systems, accountability, at higit na suporta sa mga gurong araw-araw na nasa frontline. Huwag po nating aatakihin, huwag po nating aawayin yung ating mga kaguruan. Kung may sinasabi po tayo na may mga pagkukulang, well, yun po ay dinidil separately. So hindi po dapat doon sa bagay na lalong pababa ng moral, ng dignidad ng ating mga guro. Tandaan po natin na ang ating pong mga guro ay hindi po kalaban. Ang ating pong mga guro ay katuwang ng ating pamayanan, ng ating pamahalaan. At kung nais nating iligtas ang ating mga kabataan, kailangan po natin silang palakasin, hindi po pahinain. Sila po Yes po. ang kasama natin sa paghubog. Yes po. Sir James, maraming salamat. Mag-ingat po kayo, sir, and God bless po. Thank you, Bombo Justin, at mabuhay po kayo. Oras po natin, 45 minuto makalipas.